Kailangan pa munang pumasa sa Kongreso ang mungkahi ni Pangulong Duterte na gawing ikangay mandatory o sa pilitan ang Reserve Officers Training Course o ROTC. Ngayon pa lang, meron ng mga lumutang na tumututol dito. Nakatutok si Evan Mayrina. 2001 nang matagpo ang lumulutang sa Pasig River ang walang buhay na si Mark Wilson Chua. Pinaniniwala ang pinatahimik dahil sa pagbubunyag ng umunoy katiwalian sa Reserve Officers Training Corps o ROTC program ng University of Santo Tomas. Isa ito sa mga naging mitya sa tuluyang pagbasura sa mandatory ROTC sa kolehiyo at pinalitan ng National Service Training Program o NSTP. Si Renato Reyes, isa sa mga aktibong nangampanya na gawing optional ang ROTC sa mga universidad. Yung programang ROTC, practically it's an extension of a very corrupt institution which is the Armed Forces of the Philippines. So marami doon sa mga corruption na yon, nagmamanifest yan doon mismo sa ROTC sa mga universidad. Pero sa ilalim ng Administrasyong Duterte, binubuhay ang mandatory ROTC program at maging bahagi ng curriculum ng grade 11 at 12. Bahagi raw ito sa polisiya ni Pangulong Duterte para ibalik ang pagmamahal ng kabataan sa bansa. Dadaan pa ito sa Kongreso. Ang ating Constitution nakalagay doon na it is the duty of every citizen to defend the country. Yun ang pinaka-bottom line. So dapat lahat ng citizens marunong kahit basic knowledge on war fighting. Likewise, to develop patriotism and nationalism. Sa ilalim ng umiiral na NSTP na pumalit sa ROTC, may tatlong pagpipilian ng mga estudyante: Civic Welfare o Community Service, Literacy Training Service o ang Basic Military Training o ROTC. Sa University of the Philippines, Diliman, mababa ang interes sa mga estudyante sa ROTC. Sa kasalukuyang semester, 219 ang naka-enroll sa ROTC. May mga semester daw, nasa 50 lang ang nagpalista. That's not the only way to show your nationalism. It's not the only way to show that you love your country. It's not your only way of service. So, totoo bang service yon at galing ba sa puso yun kung i-require lang? Bibigyan natin ng freedom ang mga estudyante na kung ano yung gusto nilang tunguhin pero not necessarily na didikta mo kung ano yung magiging path nila in the future. Para sa Grupong Bayan, We cannot say na merong fundamental difference ngayon. Are the institutions less corrupt? No? Magkakaroon ba ng safeguard laban sa mga abuso? Nagbago na ba yung orientasyon ng mga institusyon? Parang hindi naman eh. May constitutional mandate din na if there is a change or if there is a need for some kind of service, whether personal or military, pwede naman talagang i-require ang ating mga citizenry to render military or personal service. So it's not really about one's interest or choice, it's really about what's needed. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.